Okay, mapagpalang araw po. Tayo po'y mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Sa pagkakataon na ito, nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali. Nanay Tali Aguinaldo. Ano po? Ito po siya. Isa po siyang bedridden. Ayan. Ayan. Ano po, nakita niyo po siya, no? Ayan. Kung gusto niyo po siyang abutan ng tulong, madali lang po. Pasyalan niyo po dito sa Barangay 104. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Santa Fe Street. Santa Fe Street. Ano po? Yan. Tayo po ay mag-aaral ng Ebanghelyo. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo. Sa pagkakataon na ito, buksan ang puso at isip ng sino man tao upang sa ganon lahat kami ay makinabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po ang nagtuturo sa atin tungkol sa pananampalataya natin sa Kanya. Hindi po pwede sabihin natin, ay ako meron naman akong pananampalataya. Madali po sabihin yan. Pero ang tanong, yan po ba'y nasa kasulatan ng pananampalataya mo? Kailangan yung nasa kasulatan ng pananampalataya mo. Ganito po ang nakalagay. Ito chapter 10, meron po nakalagay dito. Simulan po natin sa Roma 10:14. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? Kasi, at paanong mangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat o kay hinam na makinig, kay hinam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. 16. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah sa Panginoon, sino ang maniniwala sa sinasabi namin? 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at nakakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ayan. Maliwanag po. Ang tao po pala ayon sa Biblia, makakasampalataya lamang siya kung makakapakinig siya ng aral. Kanino aral? Ang sabi po rito, kahit ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Sa Biblia po, walang ibang karakter na pwedeng magbida kundi ang ating Panginoong Yesukristo lamang. Tandaan nyo po, sa Biblia, si Jesus po ang bida. Si Jesus ang ipinangangaral. Bakit si Jesus kailangan ng ipangaral sa Biblia? Sa tao. Kasi po walang ibang magliligtas sa tao o sa atin kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Ano po? Kaya nung mangaral po si Apostol Pablo, ang ipinangaral niya po yung kanyang tinanggap. Yung kanyang tinanggap, ang kanyang pinangaral. O tingnan po natin dito po sa kasulatan. Ganito po nakasulat sa Unang Korinto chapter 15. Tignan po ang ninyo sinasabi ni Pablo. Ano ang kanyang aral na dala? Ganito po ang kanyang patutuho. Unang Korinto chapter 15 verse 3 and 4. Basahin ko po. Ito, meron tayong Bibliang binabasa. Ano po? Meron tayong Bibliang binabasa. Yan, ayun si nanay, Nakikita niyo po siya sa picture, Ayak ko, kumakaway siya.
Yan. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Verse 4. Inilibing siya at muling nabuhay. Inilibing siya at muling nabubuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. Sa verse 5, siya napakita kay Pedro saka sa 12. Yun po sila Pedro, yung 12 apostol. Ano? 6, pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. 7, at napakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na sama-sama noon. Ayun, ano? Yun po nakalagay, ano? Kaya, ayan. Sa 8, sa kaulian, napakita rin siya sa akin. Yan, ito na salita ni Pablo. Napakita siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng bata ang ipinanganak, nang di kapanahonan, 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Apostol pala si Pablo po, ano? Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol sapagkat tinusig ko ang iglesia ng Diyos. Ayan. Ano po? Inusig niya pala ang iglesia ng Diyos sa kanyang panahon si Pablo. Kaya yung sulat ni Pablo na kanya tinanggap ay kanyang ibinigay po sa atin. Alin ang ibinigay niya sa atin? Si Jesus po namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung wala po tayong kasalanan, wala pong napako sa krus. Dahil po sa meron pong makasalanan, merong isang Jesus na namatay sa krus at wala pong iba kundi ang anak ng Diyos na buhay. Sino pong anak ng Diyos na buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po sa buhay nating ito, tayo po'y makasalanan. Hindi po natin kayang tubusin ang ating sarili sa kasalanan sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinugo ang kanyang anak na si Jesus. Sa paanong parahan? Siya po'y nagdusa, naghirap, hanggang sa mamatay sa ibabaw ng cross. Kung inyo pong natatandaan, tingnan nyo na lang po yung Passion of Christ. Yun ay sinuri nilang gusto yung kasulatan. Paano po nangyari yung kamatayan ni Jesus? Kaya napakahirap po. Doon makikita mo ang pagdurusa ni Jesus. Yung pelikulang ginawa po ni Mel Gibson, yung Passion of Christ. Ano sabi ni San Pedro? Tignan po natin ang sinabi ni San Pedro. Bakit nagpasan ng krus si Jesus? Dahil po siya ay nagpipinitensya? Hindi po. Ang nakalagay sa Biblia ay ito. Sa kanyang pagkamatay, nakasulat po pala yan, unang Pedro 2:24. Sabi ni San Pedro, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yan. Ano po sabi niya? Dinala. Ang alin ang dinala ni Jesus? Yung bigat ng ating kasalanan. Alam nyo, napakabigat po ng kasalanan natin sa Diyos. Sa totoo lang, hindi natin kayang bayaran. Pero may nagbayad si Jesus po. Siya po tawag sa kanya, walang kasalanan, pero siya inaring may sala. Yung krus na dala-dala niya po,
Yung pasan-pasan niyang krus. Yun po ang bigat ng ating kasalanan. Kaya sa kasaysayan po ng Passion of Christ, ilang beses po siyang bumagsak. Yung dala-dala po yung krus sa pasan-pasan. Mabigat po yun. Kaya naghirap po siya, nahirapan siya. Ilang beses bumagsak sa lupa ng panahon na yon. At ang kalsada pa, bato-bato, bundok. Pakyat. Kung tawagin to ay dakong Golgota o dako ng bungo. Ganyan po ang hirap na dinanas ng ating Panginoong Yesus. Alang-alang po sa ating mga kasalanan. Kung wala po tayong kasalanan, wala pong Yesus na nagdusay sa ibabaw ng krus. Pero dahil po tayo makasalanan tao, dahil sa mahal tayo ng Diyos, ipinadala si Yesus, hindi upang hatulan ng parusa, kundi upang iligtas tayo. Yung palang kamatayan ni Yesus sa krus, yun po'y parahan ng Diyos ng kaligtasan. Tignan natin. Ano po? Dito pa rin po sa 1, babasahin ko ano. Ganito po nakasulat. 1, chapter 3. Ito. Anong sabi? Sa 16 muna po, basahin natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan. Tayo po yung binubuo ng sanlibutan, tao. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak. Si Jesus po yung bugtong na anak, solong anak. Upang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 17, sapagkat sinugo ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus, hindi upang atulan ng maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi po pinadala si Jesus dito upang parusahan tayo, kundi upang iligtas po tayo. Kaya yung kamatayan niya po sa krus, yun po yung kaligtasan natin. Kung wala pong Yesus na napako sa krus, sigurado, lahat po tayo mga taong nabubuhay sa ating panahon ngayon, isa lang po ang ating patutunguhan pagkamatay nating lahat. Ano po? Papunta po tayong lahat sa impyerno. Sa impyerno po tayo papunta. Pero dahil sa mahal na tayo ng Diyos, ayaw niya pong maimpyerno ang bawat isa sa atin. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinugo, dinala, pinapunta ang kanyang kaisisang anak na si Jesus. Anong gagawin ng Jesus na ito? Siya po ang kukuha ng ating kasalanan. Yung bigat ng ating kasalanan, siya po ang pinasan ni Jesus. Ito po yung simbolo ng krus. Kung gaano kabigat po yung punong kahoy na yon na dala-dala niya, ganon po kabigat ang ating kasalanan sa Diyos. Salamat po. Merong isang Diyos na nagmamahal sa atin na mahal tayo. Kasi kung hindi po, sigurado parurusahan po tayo. Wala tayong magagawa, kaibigan. Ikaw, ako, tayong lahat, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa para tayo makahipaw na mabayaran ang kasalanan natin sa Diyos. At salamat na lang, mayroong isang Jesus na inandog po ang kanyang buhay halang-halang sa atin. Kaya ang tawag po ni Juan dyan, Cordero. Yan. Alam niyo po ba yung kanta na yun? Alam mo ba yung kanta na yun? Naitali. Naririnig ko lang po. Kaya mong kantahin? Hindi. Cordero ng Diyos, nag-ahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahawa ka sa amin, Cordero
kordero ng Diyos na nag-ahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano pa ba? Musa amin. Amen. Ayan. Nakakayahano pa si Nanay Italiano. Ipagkaloob mo sa amin ng Kapayapaan. yan. Alam nyo, pag wala tayong kaligtasan, wala tayong kapayapaan. Kaya yung kantang Kordero ng Diyos, yan ay nakasulat sa Biblia. Sa Juan 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang Kordero ng Diyos na nag-ahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo po yung sanlibutan, inalis yung kasalanan natin ni Jesus nang siya po ay namatay sa ibabaw ng krus. Kaya pasalamat po tayo. Meron na pong nagdusa, naghirap. Kaya wag na po tayong magdusa. Ang atin lang pong gagawin, anong sabi ni San Pedro, dapat mabuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. Okay, panguli, basahin ko uling yung sinabi ni San Pedro. Napakaganda. Napakaganda ang kanya sinabi. Sa unang Pedro 1:24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat po pala, lahat po tayo, nabubuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Nasa Biblia ba yan? Opo. Nasabi ni Jesus, Ama namin, sumasalangit ka, bahin ang ngalan mo, pasahamin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yan mo kami ngayon ng aming kakanin araw. Tawarin mo kami aming mga sala. Kaya ng pagpapatawad namin. At wag mo kaming tulot sa tukso. Sama. Yan. Alam na alam pa ni Nanay Tali yung kantang ama namin. Ano po? Alam ko lahat yan. Ayan. Alam ko lahat yan. Ama namin. Pag-inom Maria, sa kanuban ng ate. Ang papunta ba niyang hari. Alam ko lahat yan. Ayan. Religious person pa pala si Nanay Tali. At nag-iisa ko. Ano po? Religious person siya. Ano nakalagay doon sa ama namin? In verse, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ayan. Kaya si Jesus po ang nagpatawad sa atin nang ialay po ang kanyang buhay sa ibabaw ng krus. Yun po ang dalang ebanghelyo ng ating apostol na si Pablo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng tuyo, ng turot aral mo sa amin. Na kung saan natutunan namin ang kamatayan ni Jesus ay para sa katubusan pala ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, like, share na share. Kayong mga nasharean, mag-share po kayo sa iba. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe.
nawadat na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. Bye-bye po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali. Dito po sa San Felipe. yan, sa Felipe. Sa Felipe Street. Dito po sa Barangay 104. 104, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sige po, hanggang dito na lamang. Bye-bye. God bless us all.